Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action. And right now, meron ho tayong isang very special Easter. Hindi man tayo nag-umpisa pa, Kuya Boy, gusto ko talagang lubusan magpasalamat sa iyo, Edwin, dahil alam namin very personal yung kwento mo. Kasi di ba, pagka Holy Week, Holy Thursday, Biyernes Santo, hindi ka pwedeng mag-repent, Kuya Boy, di ba? Hindi ka pwedeng humingi ng pagpapatawad nang hindi ka pa nag-rethink, hindi ka nagmumuni-muni, hindi ka nagre-reflect. Kasi kung hindi ka mag-reflect, hindi mo alam kung ano tama at mali, di ba? Maraming salamat. Alam niyo po yung legacy ng inyong buhay ay ilan ngayon sa mga nanonood sa ating pag-uusap. Kaya umpisahan ho natin dito. Nasaan po kayo ngayon, Kuya Edwin, sa inyong buhay? Sa buhay ko ngayon, okay naman po. Yung pamilya ko ngayon, okay naman sila. May dalawa po akong anak, isang PWD at isang tinatawag na lang po natin na menopause baby. Okay. Kasi 12 years old pa lang siya eh. Elementary, nag-aaral. Isa pa akong driver. Pero kayo po ang may-ari ng inyong sasakyan? Yes, o kayo... ako po yung Wow. may-ari ng sasakyan. Kaso po, hindi pa totally sa akin. Kahati pa ng bangko. Okay lang. Ang loan. Okay lang. Basta pinagtatrabahuan. Naitanong ko, Kuya Alan, kung nasaan ngayon si Kuya Edwin para ma-appreciate natin yung kanyang kwento kung saan ang galing at kung ano ang mga nangyari sa kanyang buhay. Masaya naman ho kayo. You're happy. Siyempre, happy You na are ako. healthy. Yes, I'm healthy. Yun, di ba tayo? Praise God. Ito yung ating mga dasal eh. Pero hindi madali buhay. Oo. May struggle talaga. Hindi nawawala po yun. Pero kung struggle ang pinag-uusapan, pamilyar tayo doon, lalo na sa iyong kwento. Umpisahan natin para mas maintindihan namin. Kagagraduate ko lang noon nung high school, 17 years old. Isa kami sa lugar namin sa Davao na pasaway sa barangay. Pag merong truck na dumaan doon sa street namin, inaakit namin yun. Kumukuha kami doon ng kung ano man yung pangarga niya, masaging man o mababoy o mabigas. Prutas, halimbawa, soft drinks. Yeah. Kuya Alan, for lack of a better word, ninanakaw nyo? Ninanakaw namin. Okay. Oh. Yun yung ninanakaw namin. Pero pag mga prutas ang inyong nakukuha, ibinibenta namin. At ang pera ay pinaghati-hatian nyo. Pinaghatian namin. Tapos ibibili namin ng pagkain yun. Anong katuwaan nyo ng mga barkada bukod doon? I mean, nag-iinom-inom na o hindi Hindi pa? naman, wala. Hindi Wala pa, rin wala bisyo. pa. Wala Totally pang bisyo. walang bisyo. Dalawa doon, nanigarilyo. Pero inom, droga, wala pa rin. Wala pa pa din. Katuwaan lang. Opo, pampamilya na din. Naging hanap buhay. Hanap buhay, parang Paano? gano'n. Opo. Simula nung nireklamo kami sa barangay, doon na kami nang takot. Pero tuloy-tuloy pa rin yung namin. Paano po nahinto ito? Nahinto po to noong 1987 para naman makaiwas ako sa ganong sitwasyon. Nakapag-desisyon ako na lumayo. Ikay pumunta dito sa Maynila, ano ang nangyari? Nung pumunta ako sa Maynila, nakapagtrabaho ako doon. Ngayon, yung time na yon, wala akong ginawang trabaho kundi family driver, company driver, delivery driver. Basta driver lang. Marami kang napasukan. Marami akong napasukan. Hanggang napunta ako sa pagiging taxi driver. Doon ako nagtagal. Doon ako natutong gumamit ng pinagbabawal na gamot. Nakumbinsi lang, nayaya, at lagi puyat. 2005, tuloy-tuloy yun hanggang 2016. Tapos, Every other day. Every And other day. then, dumadami, no? Dumadami. Yung rehab kasi nasa Taguig, di ba? Ah. So, pinaliwanag ng mga doktor yon. That's why yung mga European, iba ang tingin nila sa drug dependent sa atin. Kasi sa cocaine, iba ang tama. Walang hallucination, walang violence, etc. Plus, sa shabu pala kasi daw, yung una mong gamit, yung first few, yun yung pinakamataas ang high. Then, as nasasanay ka, napuputol yung ibang mga connection nung... I don't know the correct medical terms, no? So you have to take more to reach the same level, the same high. Diba? Parang hinahabol mo na. Nayaya lang ako dahil ang kwento nun, nakakaantok. Sabi niya, tara, gusto mong malis yung antok. Ayun. Hindi ko kayo nag-worry na wala na akong kinikita, napupunta na lahat dito sa drugs. Naisip ko po yun. Minsan nga, naiiyak ako pag wala akong maibigay sa pamilya ko. Ayun. So naglaban ng loob mo. Opo, sir. Yung spirit, gusto mo itigil Gusto na mo itigil, magbago. Pero magbago. yung laman mo, Hinahanap eh. Andun na yung kakulangan ng gusto mong bumitaw pero hindi ka makabitaw. Pag may nagyayaya, you again fall into the temptation. Sa madaling salita, paano ka natigil sa 2016? Maniwala ka sa hindi, totally, tigil ko. May mga panahon, sigurado ako, na hinahanap-hanap mo. Anong ginagawa mo? May panahon talaga, Kuya Boy, na hinapahanap ko yun. Pero, isa lang tawag ko, Lord, ilayo mo ko. Nakontrol ko yun, Kuya Boy.
Lahat ng kontak ko sa cellphone, sa messenger, dinilit ko yun. Para hindi nila ako makontak. Kasi once na... Ito yung mga nagbebenta. Ito yung Kaibigan. runner lang. Runner. Kaibigan. Oo. Nandun kasi yung pag niyaya na ako, doon ako mahina eh. So, pinutol mo na yun? Pinutol ko yung communication na yun. Lahat ng kakilala ko na pwede kong mapuntahan para gumamit, dinilit ko. In-acknowledge mo yung iyong kahinaan, in-acknowledge mo yung mga pamamaraan kung paano maiwasan, ika nga, ang pagpapatuloy ng droga. Sa loob ng 11 years, tag-suffer yung pamilya ko. Kailan niyo ho nalaman na kaya ko na? 2019. So, 2 taon din. 2 taon din. Kaya babalikan ko yung aking umpisang tanong. Today, kumusta ka na sa konteksto ng lahat ng bisyo na iyong pinagdaanan? Kumusta ho kayo ngayon? Yung mga naranasan ko kay Boy, yun na yung mga time na bad experience talaga. Na dapat kalimutan, baguhin. Ano nararamdaman mo pag tinitignan ka ng... Babae ba o lalaki yung anak mong 12-year-old? Lalaki. Lalaki. So, pag tinitignan ka niya ngayon, ano nararamdaman ng isang Edwin? Siyempre, saya. Pag kasama ko ngayong anak, pag hinahatid ko sa school, ang lagi niyang binabanggit sa akin, Daddy, you're my king. Oh. Maiba ng konti. Gaano katagal pa yung kotse mo bago mo mabayaran na fully? 11 months. May idea ko, Kuya Boy, no? Kung papayag kang magsalita kahit once every other week, once a week, sa grupo ng mga kabataan, closed door. Walang camera, marinig lang yung Kwento. buhay mo, yung kwento mo. Tapos, ang kapalit naman, tutulungan na namin ikaw na mabayaran na yung sasakyan. Kasi kailangan ng mga kabataan marinig eh. Kasi nakuha ko rin lesson sa'yo, Kuya Boy, di ba? Hindi pala totoo na sa buhay na to, no harm in trying. May bagay pala na pag trinay mo, baka mahirap ng... Alisan. Pero maraming salamat po sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento. Kuya Edwin, maraming salamat. salamat po. God bless you. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Magbabalik po ang... Cayetano in action with Boy Abunda. Would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.